Magandang hapon mga ka-fisherman. At tayo ay magpapakain ng ating mga alaga. Ito po tayo ngayon at nakapagsaboy ng ating kasamahan sa pagpapakain ng ating mga alaga. Ayan po. Pangalawang kain na po nila yan. Naririnig nyo po yan, palaspas ng tubig. Yan po, nagsasaboy po siya ng pagkain ng tubig. Ay, pagkain ng ating alaga. Yan. Okay. Araw na lang po, antayin natin. Ay, buwan pala. Yan. Kita nyo po. Kumikislap-kislap ang kanilang mga kaliskis. Yan. Paigid din. Nagpababa mo ata ko ng rambutan. Nagpababa. Ligsay ka lagi kukul lang. Dito. Nakatapukor lang. Kung nakatapukol ka, may natabig lang na. Diyan. Makita na jay ko alam. Panagpakislap-kislap dati siksik na. Sikat sila. Parang pinapakita nila yung katawan nila na pwede na silang itapa. Pangtapa. Yan, pangtapa na ang size nila. Oh. Ganun bakit lagi na agad. Kadalawas. Rawa dun taman hay. Kadalawas additional. Additional 1 sack. Ano pa eh? Dimulit at tintang arasa, dakil. Ayan po, naubos na po nilang at binigay nating hapunan nila. Ayan, magkakarga pa tayo. Hello, good morning po.
So, andito naman tayo sa fish pan, mag-update po tayo. So, last year or more than a year ago, nagpatambak tayo dito para tumaas yung ano niya, pilapil niya. So, pinatambakan po natin ito ng almost 2 months. 10 yung nagtatambak dahil nung una naglagay tayo ng sugpo, pero nabagyo tapos umapaw po yung tubig. So ganoon kahirap po ang mag-fish pond. Hindi yun maglalagay ka na pagawa mo ng konti na palagyan ng pilapil ay tama na. Kasi kapag malaki po yung baha, maapaw yung tubig, pwedeng mawala yon mga hinulog mo na laman. So ginawa namin dati, naglagay kami ng sugpo fry, pagkatapos matisid or pinoison yung tubig ng organic, tapos naglagay ng sugpo. Medyo malalaki na sila noon, mga kasing laki na ng daliri. Kaso nga lang na na bagyo, so nalugi po tayo. So yun ang inisip namin, patataasin namin yung tambak. Ngayon naglagay tayo ng tilapia, binigay ng BFAR almost 100,000. Pero ano po yung nailagay natin na tilapia, pang tabang. So madaming namatay. So mahirap ang fish pond pag umaasa ka lang sa kikitain mo sa fish pond. So hindi pa rin tayo sumuko kahit medyo malaki na yung nagagastos natin. Iniisip na lang natin na makatulong tayo sa mga nagtambak, kasi yung time dati na nagpatambak po tayo ay kailangan nila ng pera pang tuition ng mga anak nila. Mahirap yung buhay dito sa Cagayan. So inisip na lang natin na tulong natin sa kanila dahil mainit yung panahon pag nagtatambak sila. So isang araw nakababad sila sa tubig, araw-araw po yun for almost more than 2 months na nagtambak sila. At least madami tayong natulungan, 15 katao yung natulungan natin ng pansahod, binibigyan din natin ng bonus. So eto ngayon, naglagay ulit po tayo ng bangos na 7,500. Saka yun mga natitirang tilapia, kasi hindi naman lahat, hindi naman na-harvest pa lahat, medyo payat ngayon iba. So titignan natin kung mag-click. Ang gandahan lang natin nito, kaming magkakapatid, ang Paga-Dream Team ay nakapag-aral, matapos may trabaho. Kaya yun yung pinangsusuporta natin sa hobby natin. So dahil sa katyagaan ng tatay ko dati, napag-aral kami. Ako doktor, yung kapatid ko ayer, yung isa lawyer, so yung isa chief engineer, yung isa may business sa Canada. So eto yun, pilit namin na tinitignan kung paano magpatakbo ng isang fish pond, dahil yun yung nakaugalian namin ng bata. Saka kapag every year or nakikita kami, masaya kapag naalaala yun mga dating ginawa ng father namin. Kasi eto yung dati, kumukuha kami dito ng pagkain namin. Minsan nagtatalakab kami ng alimango. Yun yung kapag napagbenta kami, allowance namin ng 1 linggo. So hindi mo matatanggal yun, kinalakihan mo. Bagkus paisip ka na kapag nagkakaedad na masarap balikan yung mga alaala. So ang ginagawa na lang natin, pinapaganda natin, at the same time kung paano gawing business at paano kumita. Kasi hanggat maaari, mas maganda sana kung kumita. At the same time ay kapag nag-retire na, dito na lang tayo mamamalagi sa fish pond, kasi hindi ka masyadong maboboard kapag may ginagawa.
So, although maliit lang siya, pero yung alaala na dulot ng ating fish pond na ito ay hindi nababayaran. So, ngayon, nagpapatambak ulit tayo sa gitna para matanggal yung mga damo at saka malinis. Naglagay tayo ng isang cubicle. 1/3 po siguro nito ipapa-clean up natin. Gastos na naman kasi umaabot sa 30,000 to 40,000 a week ang pasahod natin sa mga nagtatambak. Mas malayong mahal ang pagpapatambak po kapag tao ang gumagawa kaysa bako. Ang problema sa bako kasi mahal yun tracking. Tapos kung ito lang yung gagawin niya dito, hindi bawi. Not unless na kapag kumita tayo, makabili tayo ng tractor or magtulong-tulong kami magkakapatid, yun paga-dream para makabili ng backhoe. So yun yung mga alternate na pwede natin gawin. Pero masaya naman yung pagpapatambak ka kasi makikita mo yun mga naghahanap buhay na tao, iba yung tuwa nila, iba rin yung sigla na nararamdaman natin. So akala ko dati kapag nagda-vlog ang isang tao or mga vlogger, kasi yung mga iba ang daming subscriber, kumikita sila. Yun yung mga subscriber, mga 100,000 and above, kumikita na po yun. Pero hindi po tayo kasi techie, kaya hindi natin naayos ng maingin vlog. Pero ang purpose lang naman natin para maihatid sa mga kababayan natin na ma-inspire yung pag-vlog natin, kasi kahit doktor tayo, kahit lawyer yung ibang yung kapatid natin, kahit yung isa Kernel, yung isa chief ng barko, seaman, MMA, yung isa nurse, yung isa may construction sa Canada, makikita nila, ma-inspire nila na makapag-aral. Kasi kapag napag-aral ka, pwede kang mag-fish pond. Pero kung nag-fish pond ka na hindi ka na napag-aral, hindi ka magiging doktor. Ibig sabihin nun, pag doktor ka, pwede kang maging farmer. Pero yung farmer, hindi siya maging doktor pag may edad na. So yun lesson learned po natin. Saka pinapakita natin na kahit nakatapos tayo ng pag-aaral, ay hindi tayo ganun kataas. Bumabalik tayo sa putik kasi yun kinagaisnan natin nung kabataan natin. So masarap yun, yung feeling mo pag nandun ka na, makita mo yun mga kababayan mo, yung mga kaklase mo dati, tapos nakikita nila na simpleng tao ka lang. So yun, tinitingnan natin kung paano palakasin to. Hindi palakasin yung negosyong ganito, hindi naman necessary. Pero samahan niyo po kami sa pag-vlog para kung sakaling mag-click po ito ay pwede nating palakahin kahit 10 hektarya, 20 hectares, ganun. So may isa pa tayong fish pond sa kabila. Yun naman yun medyo mas malaki. Nakapagpatambak tayo ng 1 hektarya pala na pinaglagyan ng bangos. So yun pinopost ng Pagadream, ng kuya ko na police, every 2 weeks. Pinapadalhan ako na videos. Sa kabila kasi madaming na doon, 4 na beses na po atang nalogi. Nagbili dati ng 15,000 na lapu-lapu, nabantay sa lakay, bangos na 100,000 na pieces, nabantay sa lakay, malaga, nabantay sa lakay. So 4 na beses. Nasubukan ko rin dating mag-alaga doon ng bangos na palaki ko, pero yung mga more than half kilo na yung isa, nakawala dahil bumagyo. So lesson learned po lahat. Yan nangyayari. Sana masamahan nyo kami sa masubaybay para madaming subscriber, may gana tayong mag-vlog. At the same time ay makikita natin kung paano yun talagang tamang pagpipispan kahit nag-aaral pa lang tayo.